Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Tiningnan siya at tinanong kung bakit niya nasabi iyon. May nagpadala na naman ba ng mga bearang mandirigma sa kanila? Umalis siya sa mesa at sinabing hindi naman talaga, dahil parehong nagtatago ang palasyo ng kayamanang makamundo at palasyo ng masayang pagtanggap. Mas magiging mahirap na para sa kanila ang kumilos. Bukod pa rito, nawalan na sila ng interes sa kanila. Ngunit, dahil mahirap maintindihan ng iba ang tunay na nangyari, pupunta sila rito sa lalong madaling panahon. Kaya nag-imbita siya ng isang tao. Kung magkakaroon man ng ingay habang may konstruksyon, humihingi siya ng pag-unawa. Napaisip si Jagek. Ibig sabihin ba nito na may paparating sa Small Moon Palace? Pero talaga bang kailangan ng konstruksyong ito? Tanong niya. Baka kumalat ang mga tsismis, hindi ba? Sagot ni Chigol, hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kahit isang langgam sa Small Moon Palace ay hindi makakatakas sa kanyang paningin. Tinanong ni Su, maaari rin ba nilang ilipat ang palasyo ng masayang pagtanggap sa Sunny Peak? Kumusta naman iyon? Sagot ng bida, masasabi niyang masyado pang maaga. Wala itong may dudulot na benepisyo. Ang mangyayari lang ay makakakuha sila ng hindi kailangang atensyon. Sa halip, ibibigay niya sa kanya ang katabing gusali upang makapunta siya anumang oras. Bigla siyang tumayo at sinabi na hindi nila pwedeng bigyan ng oras ang kalaban upang makapaghanda. Kailangan nilang ikalat ang mga tsismis para maging mahirap matukoy kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan. Kahit anong klaseng tsismis, basta't makatawag pansin sa mga tagasunod, ayos lang. Sa panahong iyon, wawasakin niya ang 7 palasyo. Samantala, sa Mungkalt, Earth at Kick, sa palasyo ng wasak na mga espada, malakas na nagtanong ang panganay na anak ng pinuno ng palasyo na si Dan Jaiho sa kanyang ama, talaga bang ipagkakatiwala niya si Yenwa sa taong iyon? Tanong naman ni Junha, ano ba yang ingay sa umaga? Sumagot si Jaiho ng malakas, syempre gagawa ako ng ingay. Sa palagay ba niya epektibo ang plano niya kung uupo lang siya't walang gagawin? Akala niya, kahit papaano ay magbabago ito matapos ang pagsasanay sa dakilang koridor ng demonyo. Pero ano ang nangyari? Kalma ang mukha niyang sinabi na tumigil na siya bago pa siya makapagsabi ng kung ano-ano. Hindi ito pinansin ni Jaiho at malakas siyang tinawag na ama, na siyang ikinagalit talaga ng huli. Hinugot nito ang isa sa kanyang mga espada, hinawakan ito gamit ang kamay, at sinabing pinapatigil na siya. Malakas na sinabi ni Jaiho na hindi siya pwedeng umatras at hinihiling niyang ipawalang bisa ang kasal ni Yenwa. Lalong nagalit ang kanyang ama, kaya nagpalitan sila ng suntok gamit ang kanilang mga espada kahit hindi pa ito hinugot sa mga kaluban. Galit na tanong niya, bata pa rin ba siya sa paningin niya? Siya na ngayon ang pinuno ng extermination squad. Lalong uminit ang ulo ni Jungliha at malakas na nagtanong, naglalakas loob ba siyang salagin ang atake ko? Sumigaw siya, hindi ba siya naaawa sa kanya? Wala ba talaga siyang naririnig tungkol sa taong iyon? Ilang araw pa lang ang nakaraan, nag-e-enjoy ito sa palasyo ng masayang pagtanggap. Maaaring siya ang batang pinuno, pero para sa kabutihan nito, ng kanilang palasyo, at ni Yenwa, hindi pwede ito. Binal ika niya sa alaala ang nakaraan, ang kanyang ama na baliw sa espada. At dahil hindi siya ganoon katalino o kahusay, nag-ensayo siya araw at gabi. Nang makita niya ang kanyang kapatid na babae na nagmana sa galing ng kanilang ama, inisip niyang nasa kanya na ang lahat. Pero ano ba talaga ang gusto nito? Tinawag siya ng kapatid at tinanong kung mag-e-ensayo rin ba siya ngayon. Ang tunay nitong nais ay ang pamilya nila, ang kapatid at ang ama. Sa oras na iyon, sumigaw siya, hindi ko pwedeng gawin ito sa kanya. Galit na galit siyang, nag-isip, hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang ama sa ginawa nito. Kung wala nang gagawin ang ama niya, siya mismo ang kikilos. Pagkatapos ay umalis siya, at naiwan si Junghok na nakatayo. Tiningnan niya ang espada sa kanyang kamay at inisip,
naabot ba niya ang ganitong antas sa pamamagitan ng sipag at tiyaga kahit walang talento? Malapit na siya sa pinakamataas na antas ng kultibasyon. Hindi na siya nagtataka. Tinawag niya ang pinuno ng squad at tinanong, nandito na siya, hindi ba? Totoo ba ang sinabi ng anak ko? Matapos makuha ang positibong sagot, inisip niyang dapat ay dalhin na niya agad sa palasyo. Ang lalaking nakatayo sa bubong ay nagsabing isa sa katuparan niya ang utos bilang pinuno ng extermination squad. Tumakbo siya ng mabilis sa kalye at inisip na kahit dati sinubukan na niyang sunduin ang batang pinuno ayon sa utos, wala ito sa palasyo noon kaya bumalik siyang bigo. Pero iba na ang pagkakataong ito. Dahil may malaking pagkakaiba ang pagdala sa kanya ng maayos at pagkuha sa kanya sa pamimilit. Naglakad ang ating bida patungo sa. Tumingin siya sa bintana at naisip na ang palasyo ng pagpatay, palasyo ng sayaw ng dugo, at ang may palas ay iba sa ibang mga palasyo. Ang mga iyon ay itinayo para sa digmaan. Nagtaka siya kung hanggang saan kaya siya makikipagkasundoan sa mga iyon sa ngayon. Mas marami ang kalaban sa kanila sa bilang. Kung makikipagdigma sila sa palasyo ng pagpatay, tiyak na matatalo sila. Kailangan nilang ilayo siyan at ang kanyang mga asasin upang magkaroon man lang sila ng kaunting pag-asa na manalo. Narinig niyang may parating daw na mga elder, ngunit wala pa ring balita mula sa kanila. Paminsan-minsan, nakakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Pero hindi niya matukoy saan eksakto sila naghuhukay ng lagusan sa ilalim. Bigla niyang narinig ang isang malakas na sigaw na tinatawag ang batang pinuno, at sinasabing lumabas ito agad. Sumilip siya sa bintana at nakita si Jai-ho na nakatayo sa harap ng gate kasama ang kanyang squad at malakas na nagsabing sila ang sword fighting squad mula sa palasyo ng wasak na mga espada. Dapat buksan ang gate dahil para sa kanya sila naroon. Sumilip si Har mula sa bahagyang nakabukas na gate. At nagtanong kung anong nangyayari. Lumapit si Hami sa kanya at sinabing masyado silang maingay. Ano pa ba ang magagawa nila? Ipinakilala na nila ang kanilang sarili. Alam naman daw kung sino sila kaya buksan na lang ang gate. Tinanong ni Har kung bakit kailangang buksan ang gate. Akala niya ang Small Moon Palace ay isang uri ng institusyon. Sinabi niyang kung talagang susubukan nilang gumawa ng kahangalan, ipakikilala niya sila sa kanyang ama. Sa tingin niya wala namang problema rito. Malakas na tanong ni Haran, na may galit sa mukha, akala ba niya mga bata kaming lahat dito? Sumagot siya ng kalmado, ang mahina, palaging itinuturing na bata. Lumapit si Yelt at nagtanong kung anong nangyayari. Sabi niya, hindi niya rin alam. May mga hanggal daw mula sa palasyo ng wasak na espada na nagsasabing para daw sila sa batang pinuno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas mismo ang batang pinuno at kalmadong binuksan ang gate. Tumingin siya sa paligid at sinabing tila marami-rami ang naruroon. Seryoso ang mukha ni Jai-ho nang sabihing naruroon sila para sa batang pinuno. Nagalit siya sa narinig at malakas na tinanong ang hanggal na iyon. Kaibigan ba niya ang pinuno ng kulto? Hindi ba niya balak magpakita ng respeto sa pagbanggit sa kanya? Hindi siya tumugon, at sa halip ay tinanong, akala ba niya matatakot ako? Tanong ni Yulek na may inis sa mukha, alam ba niya kung sino siya? Sa palagay ba niya ay tama lang na tretuhin siya ng ganyan? Sagot niya, na may mapang asor ng ngiti, sa akin, wala siyang halaga. At hindi ko nauulitin pa. May tungkulin ang batang pinuno na makipagkita sa kanyang kapatid, kaya dapat silang padaanin. Tanong niya, hindi ba siya yung lalaking walang talento na tagapagmana ng palasyo ng wasak na espada? Sabi ni Jai-ho, narinig daw niyang naging tagabantay ito ng gate sa Mung Palace, pero sa ugali nito, baka hindi ito tumagal ng matagal. Dahil dito, nag-init si Yulek. Sinabi niyang tila narito siya dahil sa ice flower. Huwag na daw itong maging hanggal at huwag nang makialam sa personal na buhay ng isang lalaki't babae at sabihin na lang kung ano ang kailangan. Galit na galit niyang pinipigil ang sarili at sinabing itanong na lang niya ito, totoo bang napunta ang batang pinuno sa palasyo ng masayang pagtanggap?
Naguluhan siya pero lumapit si Hami at sinabing totoo nga. Pero bakit niya iyon tinatanong? Gusto rin ba niyang pumunta roon? Dahil tagapagmana siya ng palasyo ng wasak na espada, pwede raw siyang aliwin. Lalo siyang nagalit nang makita ito at tinawag ang pangalan niya. Pumagitna si Yulek at sinabing makinig muna siya. Hindi daw katulad ng iniisip niya ang nangyari. May hindi pagkakaintindihan. Itinakwil na si Hami sa palasyong ito. Pero hindi siya pinakinggan ni Jaiho. Agad niyang hinugot ang kanyang espada sa kaluban at sa isang malakas na hiwa ay tinaga ang pinto sa tabi nila. Malakas siyang sumigaw, "Batang pinuno! Lumabas ka na ngayon din." Lahat sila ay nag-aalala sa nangyari, at sinabing lumayo na sila. Biglang napalingon sila nang marinig nilang tinanong ni Jag. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Ngayon, nagpadala na ng mga asasin ang palasyo ng mga sirang espada. Galit na galit ang tingin ni Jaiho sa kanya at malakas na tinawag ang batang pinuno. Paano niya nagawang ito sa kapatid ko? Akala ba niya makakalusot siya sa ginawa niya? Nagulat siya sa narinig at naisip, ginawa ba talaga ng tanga na ito? Na dati may-ari ng katawan na to, ang bagay na yun sa kanya. Galit na galit ang boses niya, hindi siya pwedeng magpanggap na wala siyang alam. Ang ginawa niya ay katumbas ng pagdeklara ng digmaan sa palasyo ng mga sirang espada. Sigaw ni Yulek, oo, maaaring fiancé siya ng batang pinuno, pero ginawa niya yun dahil may naglalagablab siyang damdamin. Nagtaka ang bida at nagtanong, may fiancé ako. Pasiga na tanong ni Jaiho na may halong galit, niloloko niya ba ako ngayon? Hindi siya sumagot at nag-isip na may gulat sa mukha, may fiancé pala talaga siya. Pero sa nakaraan kong buhay, hindi ko inakalang mangyayari yun. Kahit pa siya ay batang pinuno, sino ba naman ang magbibigay ng anak nila sa isang halimaw tulad niya? Paano niya nagawang kalimutan na ang kapatid ko ay fiancé niya? At tung pagpunta sa palasyo ng pagtanggap ng kaligayahan, hindi ba sobra na yun? Nag-aalala si Yulek at sinabing, wala ka nang kailangang alalahanin, batang pinuno. Huwag mong pakinggan ang bastos na lalaking yan. Ngunit hinarap siya nito at sumigaw, sa palagay mo ba, tanga ang batang pinuno? Tawagin mo ang matandang dagwang Panginoon at ipakita mo sa kanya ang kaya mo. Tinakpan ng bida ang kanyang mukha at tinawag ang dagwang Panginoon, sinabing siya na ang baalang humarap dito. Pumayag ang dagwang Panginoon, hinawakan si Yulek sa ulo, at hinayla siya palayo. Tinanong niya kung ano ang pangalan ng fiancé niya. Nagulat si Jaiho at sinabi, ang pangalan niya ay Yenwa. Nakalimutan niya ang pangalan ng kapatid nito. Tumangala siya, inulit ang pangalan ni Yenwa, at sinabing pupunta siya sa palasyo ng mga sirang espada. Sa parehong oras, si Yenwa ay nasa palasyo ng mga sirang espada at tinawag ang yaya. Tinanong niya kung saan ito galing at kung alam ba nitong nag-aalala siya. Nagsorry ang yaya at nangakong magsasabi na siya sa susunod. Pumayag si Yenwa at sinabing aalis na siya. Nagulat ang yaya at malakas na tanong, saan ka pupunta kung kaka-rating mo lang? Gusto mo bang tuluyan ng sirain ang relasyon mo sa ama mo? Tumingin si Yenwa palayo at iritadong sinabi, siya ang sumisira sa buhay ko. At para bang may relasyon pa kami? Sinaway siya ng yaya, huwag mong sabihin ang ganyang bagay. Hindi na nga ako makatulog sa pag-aalala sa iyo. Nagulat si Yenwa at nagtanong, dahil ba talaga sa Kim yun? Kalmado ang tono ng yaya at sinabing, nag-aalala lang ako sa iyo. Matanda ka na rin naman, panahon nang makahanap ka ng mapapangasawa. Sagot ni Yenwa, kung yun lang naman, huwag ka nang mag-alala. May nakita na ako. Nabigla ang yaya at masayang tinanong, nakikita mo na ba ang batang pinuno bilang isang lalaki? Nena si Yenwa at sumigaw, baliw ka na ba? Siyempre hindi. Bakit ako magpapakasal sa isang taong tinatrato akong katulong? Pwede naman niyang tapusin ang kasunduan. Sinubukan siyang patahimikin ng yaya, huwag mong sabihin niyang mga ganyang bagay. Paano kung may makarinig? Pero lumayo si Yenwa at sinigaw, wala akong pakialam. Hayaan mong malaman nila.
Narinig daw niya na nagpakasaya ito kamakailan sa palasyo ng pagtanggap ng kaligayahan. Hindi ba pwede rin niya gawin yun? Makikipag-date siya sa isang lalaki at magpapakasal sa iba. Nagulat ang yaya sa sinabi niya at tinanong, sino ba yang tinutukoy mo? Sinabi ni Yenwa, huwag kang mabigla at makinig ka. Siya ay laging nakasuot ng maskara at kapa. Madalas siyang lumilitaw bigla na parang mula sa ilalim ng lupa. Ginawa niya yun para iligtas si Emperor Juhan. Sa kaguluhan at pinalaya ang mga mandirigma ng Mai cult, naging bayani siya na tinalo ang Khan ng Northern Yuan, isa sa 5 emperador ng mga hangganan. Pagkatapos, parang hangin siyang naglaho. Ang pangalan niya ay, Itim na Araw. Nagtagumpay siya sa isang bagay na kahit ang mga Panginoon ng palasyo ng sumasayaw na dugo at palasyo ng makamundong yaman ay hindi naglakas loob pasukin. Sinabi ng yaya na pinag-uusapan niya ay isang taong hindi man lang niya nakilala. Hinihiling niyang huwag na itong umalis at manatili na lamang doon. Bukod pa rito, paparating na ang batang pinuno. Nalito si Yenwa at nagtanong kung bakit ito dinala roon. Nagalit ang yaya at malakas na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Siyempre, dumating ito para makita siya. Kaya dapat kalimutan na niya ang itim na araw. Sige na, narinig nila ang babala tungkol sa pagdating ng batang pinuno, at ngumiti siya habang sinabing mukhang tamang-tama ang dating nito. Pumasok si Jag sa gusali at sinabi ng taga-silbi na maaari na siyang manatili roon. Hindi na niya kailangang pumasok pa sa loob, maghintay na lamang siya sa pagdating ng Panginoon ng palasyo. Umupo siya sa mesa ng may mahinahong ekspresyon at nag-isip. Kahit marami siyang alam tungkol sa palasyong ito, ano nga ba ang saysay niyon? Tinawag na consort si Yenwa, ngunit wala man lang siyang alam tungkol sa kanya, di ba? Nainis siya at naisip kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Yulak ang tungkol dito. Kailangan niyang kausapin ang lalaking iyon. Sumilip siya sa bintana at napansin si Yenwa na tinatakpan ang mukha ng panyo habang kinakabahang tumitingin sa paligid. Nagtagpo ang kanilang mga mata at agad itong naglakad palayo. Mabilis niya itong hinabol at hinawakan sa balikat, dahilan upang mapatili ito sa takot. Humarap ito sa kanya at malakas na sinabi na pakawalan siya. Tinanong ng bida kung hanggang kailan siya magpapanggap ng ganito. Nagpunta pa siya sa mismong palasyo ng wasak na mga espada. Hindi pa siya natapos magsalita nang sumigaw ito at nagtanong kung ano raw ang sinabi niya. Bakit daw siya kailangang pumunta roon gayong dati ay parang ayaw naman siyang makita. Nalito siya at sinabing, hindi naman ikaw yun. Bakit daw siya lagi nalang galit sa tuwing magkikita sila? Ganoon ba siya kamahal ni Yenwa? Galit na galit itong sumagot na kinamumuhian niya ito mula ulo hanggang paa at dapat siyang tantanan. Inalis niya ang kamay niya at sinabing, sa totoo lang, hindi ko rin naman gaanong gusto ang sarili ko. Umalis si Yenwa at galit na nagtanong kung ano raw ba ang pinagsasabi niya. Sinabi ng bida na hindi naman niya ito kinamumuhian. Napahiya si Yenwa at nagtanong kung ano raw ang ibig niyang sabihin. Sinabi ng bida na marunong na siya ng martial arts kaya wala nang masyadong dapat ipag-alala. Pero sana'y huwag na lang siyang umalis ng walang dahilan, mas mabuting manatili sa maliit na palasyo. Tumaas ang boses ni Yenwa, ano raw ang sinasabi niya? Bakit daw siya aalis? Kalma siyang sinagot nito, siguro dahil doon ka nararapat. Umalis si Yenwa at pabantong hiningang nagtanong, ano raw ang ibig niyang sabihin doon? Matagal niya itong inisip at naalala niyang narinig niya na pinag-aralan ng bida ang sining ng pag-ibig. Malamang may epekto ito ng pang-aakit. Pupunta siya sa nayo ng luhaang ilog. May nagsabing nakita roon ang itim na araw. Doon niya ito matatagpuan. Iyon lang ang kailangan niyang gawin. Bumalik sa silid ang bida matapos ang usapan, tumingin sa mga sandatang nakasabit sa pader, at napaisip. Naiintindihan niya na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Pero hindi ba't sobra naman kung sa training area pa sila magkikita? Pumasok si June sa silid at sinabi sa batang pinuno na matagal na silang hindi nagkita.
Narinig niyang tapos na ang pagsasanay nito kaya gusto raw siyang makausap. Tiningnan niya ito at inisip na hindi ganito ang inaasahan niyang unang pagkikita nila ng demonyo ng espada. Ngayon lang niya ito nakita ng personal at naunawaan kung bakit ito tinawag sa ganoong palayaw.